Panginoon, no? Ay makita natin ang kalagaan ng simbahan. Katulad ng awitin, the church must stand together. Amen. Ang simbahan ng Diyos ay manatili sama-sama. Amen. Dahil ito ay simbahan ng Diyos. We believe that this church is the church of the living God. Amen. Ito ang simbahan na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. And he said in Matthew 16 verse 18, and I say unto thee, Peter, thou art Peter, upon this rock I will build my church. Amen. I will build my church. So we believe that this church is not my church. This is the church of Jesus Christ. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo ay nagtayo ng simbahan, no? Para sa bawat mananampalataya na naligtas. Amen. Think about kung tayo ay naligtas at walang simbahan. Amen. Kaya nga ang simbahang ito ay para sa mga taong naligtas. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Meron tayong simbahan. And the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Ito po ang simbahan, kapatid, na nagsasara ng pintuan ng impyerno. That's why the main thing of the church is we keep on winning souls. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. No? Ito ang simbahan, kapatid, na itinayo ng Panginoon na naghadlang sa pintuan ng impyerno. Hindi po papayag ang simbahang ito na mayroong isa sa ating mahal sa buhay ay pupunta sa impyerno. Amen. Kaya mahalaga po ang simbahan, kapatid, no? Sa ating buhay bilang mananampalataya. Kaya makita natin, kapatid, no? Ang mensahe natin ngayon is about understanding about church matter. Amen. Dapat maunawaan natin ang simbahan. Amen. We need to understand na ano ba ang talaga ng simbahan sa ating mananampalataya. Amen. God save us, kapatid. Pagkatapos ng ating kaligtasan, ay hindi lang tapos ang Panginoon dyan sa ating buhay. In fact, tayo ay naligtas, tayo ay naging Kristiyano, nagkaroon tayo ng katiyakan ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi po yan nagtatapos sa ating buhay bilang Kristiyano. Kaya kailangan natin ng church, amen. Nagtayo ang Panginoon ng simbahan para sa mga mananampalataya. Kaya siya nagdagdag ng mananampalataya sa simbahan. Napansin natin sa Acts 2:41, and they gladly received His word, were baptized at the same day, added 3,000 souls. So we are added in the church. Oh, tayo ay dinadagdag ng Diyos sa simbahan. Amen. Kaya dapat natin malaman kung bakit tayo inilagay ng Diyos sa simbahan, bakit tayo dinagdag ng Diyos sa simbahan. Amen. Kaya hindi po aksidente na nandito ka sa simbahan. It is a plan of God. It is God who put you in the church. It is God who gave you pastor. Amen. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng pastor. Maliwanag po sa Jeremiah 3:15. I give you pastor according to mine heart, to feed you with knowledge and understanding. It is Him, it is God who gave us pastor. We are not the one who chose the pastor. It is God who chose your pastor for you and for your family. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya dito po sa ating binasa, Apostle Paul is dealing practically about the local church. What is a local church? Is all about, and Paul represent a picture of a local church.
and showing a various ministry. Salamat, ang simbahan ay mayroon ibang-ibang ministry. Amen. Ministry to His people. Kaya kapakita natin, kapatid, and we need to understand, no, kung ano ang pakinabang ng simbahan sa ating buhay. Amen. Kaya kapita natin, kapatid, no, ang simbahan is not a building, it is an assembly of scripturally baptized believers. Amen. Who worship God in spirit and in truth and fulfill the Great Commission. Amen. Kaya nga ang trabaho, ang ministry ng simbahan is not only in the four corners of this church, but to the region beyond and to the four corners of the earth. Amen. And we need to reach out more souls before the coming of the Lord Jesus Christ. No, we believe that the Lord's coming is very near. Nakita naman natin ang mga sinyales ng pagbabalik ng Panginoon. Amen? Nakita naman natin sa ating paligid, no? Na yan po ang mga signs ng pagbalik ng Panginoon. We believe that the Lord will come anytime. And the last sign that we are waiting for His coming, the trumpet will sound. And the dead in Christ shall rise first. And those who are alive and remain shall be caught up together in the air. Amen. Nawa makasama tayong lahat sa rapture. Amen. Nakakalungkot. No, nandito ka sa simbahan na hindi ka kasama sa pag-rapture ng Panginoon. Maiwan ka dito po sa tribulation, the great tribulation of God. Amen. Kaya may simbahan, we continue preaching the gospel to get people saved. That's the main thing ng simbahan ito, kapatid. Habang hindi pa siya dumarating, hanggang hindi pa tumutunog ang trompeta, kapatid, we keep on preaching and preaching of the gospel. Yan po ang main thing ng simbahan. Kung bakit may simbahan, kapatid. No? Kaya salamat sa Panginoon, mayroon kang simbahan na binigay ng Diyos, kapatid. Kaya church is a gift to every family. And pastor is a gift to every family. Amen. Kasi may mga simbahan, walang nang mga pastor. Amen. Kaya mapalad kayo na mayroong pastor na tumatayo pa. Amen. To stand behind the pulpit, preaching the truth, nothing but the truth. Amen. So dito po, makita natin, kapatid, no? Ay pinakita ng Panginoon ni Apostle Paul present at church, kapatid. Dito po sa ating binasa ay makita natin, kapatid, ang kalagahan ng simbahan. Ano ba ang simbahan? Amen. Dito po, ay kunin natin ang illustration ni Pablo na kanyang illustrate, no? Dito po sa ating binasa sa chapter 2. Ay din dito po ang klaseng mga ministry ng simbahan. Ano ba ang ating simbahan? Makita natin, kapatid, no? Dito po sa verse 1, no? Ang ano ba ang simbahan? Understanding natin about church matter. Ang sabi rito sa verse 1, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So this epistle, this is the epistle of Apostle Paul to Timothy. Amen. Sino po si Timothy? Timothy is a son in the faith of Apostle Paul. Amen. Kaya makita natin, kapatid. So makita natin si Timothy ay isa sa kabilang sa pamilya ni Pablo. Amen. So makita natin, ano ang simbahan na makita natin? It is a family. God's family. Amen. Yan ang simbahan. No? To be saved,
You become a member of the family of God. Amen. You are member of the family in heaven. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Pag ikaw ay ligtas, we are member of the family of God in heaven. Lalo na kung ikaw ay nabaptize in Romans chapter 6 verse 4. You are baptized, you are buried in the baptism of the Lord Jesus Christ. No? Ikaw ay nabaptize, ikaw ay membro ng simbahan. Amen? Kaya ikaw ay na-saved, you are member of the family of God in heaven. In fact, bago tayo naligtas, sa John 8:44, we are the sons of the devil. Amen? Our father is the devil. Praise God. We are the sons of God. Amen? Kaya Paul mentioned, my son Timothy. My son Timothy. No? Si Timothy ay anak ni Paul sa pananampalataya. No? Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4, verse 14 and 15. No? Ang sabi niya, I write not these things to shame you, but as my beloved son, I warn you. Amen? Nakita natin si Pablo ay nagpaalala, no, sa kanyang anak na si Timothy. No? Nandoon ang kanyang warning, paalala. Amen. Sa kanyang anak sa pananampalataya. Verse 15, for ye have 10,000 instructors in Christ, yet have not many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Siya ay anak ni Pablo sa pamagitan ng ebanghelyo ng mabuting balita. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Tayo ay nakarinig ng mabuting balita. And we are belong to the family of God. Amen? Kaya makita natin kapatid, na church is a composed of family. Amen? Kaya if we have strong family, we have a strong church. Amen? Kaya kapatid, no? Ang simbahan, no, ito ay tahanan ng bawat pamilya. Composed of family. Amen? Every family have different background. No, different status in life. Amen? But in the church, we are one family. We are one family. Amen? We have one Lord, one faith, and one baptism in Ephesians chapter 4, verse 3. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Bilang pamilya ng Diyos, isa ang ating Diyos na sinasamba. Isa ang Diyos nating na tagapagligtas. One Lord, one faith, isa ang ating panampalataya. Amen? And one baptism. Amen? Salamat. We have one baptism. And that is baptism. Amen? Kaya salamat. Tayo ay baptist. Amen? Because Jesus Christ was a Baptist. Because He was baptized by John the Baptist. Amen? And His church, He built, is a Baptist church. Amen? Because His member were also a Baptist. The apostles were Baptist. All of them were baptized by John the Baptist. Jesus, including Jesus Christ, He was baptized by John the Baptist. All of them were Baptist. And He built a church. What kind of church He built? Baptist church. Amen? Napakaliwanag. Amen. Biblically, logically, Jesus Christ was a Baptist. Amen. Kaya kapatid, kaya tayo ngayon ay isang pamilya ng Diyos sa simbahan. Amen?
Kaya the church is not an ordinary assembly of God. Amen. It is a family meeting together every Sunday. Amen. We meet every Sunday as family for fellowshipping each other. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya malaga ang pagtitipon. Amen. Dito nagtitipon ang pamilya ng Diyos. Amen. Every Sunday, kaya nga sabi ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as manner of some is, but as the day approaching. In day approaching, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Oo. The coming of the Lord is approaching. Malapit na. Kaya huwag nating kaligtaan ang pagtitipon every Sunday. No? Because the Lord will come. They believe that the Lord will come on Sunday. Dapat nandyan ka sa simbahan, kapatid. No? Hindi natin pabayaan ang pagtitipon sa simbahan. Amen? Kaya kapatid, tayo ay pamilya ng Diyos. Amen? Sa simbahan. Kaya kapatid, makita natin to enter in the family of God. Ang sabi ng John 3 verse 6, ye must be born again. Amen? Ma-born again ka. No? Ano bang born again, kapatid? We are born again because of the Word of God. Amen. Makita natin sa 1 Peter 1:23. Being born again, not of corruptible seed, but incorruptible, by the Word of God, liveth and abideth forever. Amen. Kaya salamat, tayo ay na-born again dahil mayroong baptist na nagasik sa atin ng binhi, walang iba kundi salita ng Diyos, and that is incorruptible Word of God. The Word of God is incorruptible, na hinasik sa puso natin. At yan ay tumubo, liveth and forever. Amen? Liveth forever. Kaya ang salita ng Diyos ay may buhay. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, fully furnished unto all good work. Amen? Amen? Yung inspiration. It is a God's breath. Amen? When you hear the Word of God, the breath of God, amen, pumasok sa buhay natin. Kaya tayo ay nabuhay muli ng Panginoon. We are dead, but we are quickened. Amen? Tayo ay nabuhay. Dahil sa pamagitan ng salita ng Diyos na nahasik sa ating mga puso, unlived na buhay, at kailangan lumago. Amen? Kailangan lumago ang salita ng Diyos. Amen? Kaya salamat, tayo ay na-born again because of the seed. This is the Word of God that's sown in our heart, and now we are born again. Napakalaga ang taong ma-born again. Ipanganak muli. Kasi mayroong dalawang klaseng kamatayan na darating sa tao. May physical birth, may spiritual birth, may spiritual, may physical death, may spiritual death. Amen? Ay kung physical birth ka lang at wala kang spiritual birth, may dalawang kamatayan. Pag namatay ang ating katawan, pupunta sa lupa. Ngunit pag namatay ang pag namatay ang isang tao, ang kanyang kaluluwa makaranas ng spiritual death. Total separation from God. Amen? Kaya kay malaga ang born again. Kaya tayo ay narito, sama-sama, as a family of God,
because of the Word of God sown in our heart. And we are washed by the blood of Jesus Christ. We are one family because of the blood of Jesus Christ who shed in the cross of Calvary. We are washed by the blood of Jesus Christ. Amen? Kaya we are one family because of the blood of Jesus Christ. Isa lang ang dugo na nagdanak sa cross para ikaw at ako ay maligtas. Kaya nagkaroon tayo ng katiyakan at langit at buhay na walang hanggan at tayo ngayon ay born again. Amen? Kaya we are one family. Amen? Kaya that is important thing sa simbahan. We are one family. Amen? We are one family. Kaya dito tayo ay isang pamilya ng Diyos. Amen? Kaya every member of the church is important. Amen. It is likened to our family. Amen. Ang family, mayroong father, mayroong mother, mayroong children. Kaya malaga ang bawat membro ng pamilya. Amen. Yung mga anak natin, pag hindi nakauwi, magtatanong ka, hahanapin mo. Amen. Because you have concern for your family. The same thing also as a church, as a family of God. Amen? Kapag nawala ang isang membro ng simbahang ito, ay hinahanap po kayo. Amen. Hinahanap po kayo. Oo. Kaya kapatid, pinag-pray kayo. Oo. Because we are one family. Dito po tayo, kapatid. No? Magpalakasan sa isa't isa. To love one another. To pray one another. To help one another. Yan po ang church as a family. Amen. We help each other. We complement each other. We don't compete each other. Amen. But we are helping together. We encourage one another. Amen? Kaya walang perfect na simbahan. Amen? Because there are also no perfect family. Because we are all sinners saved by grace and we are born again and we belong to the family of God. And we are now in the family of God. Praise God. Amen? Kaya yan po ang lintulad ni Pablo sa 2 Timothy chapter 2 as a family of God. Amen? Kaya salamat sa Panginoon na dapat sa pamilya ng Diyos, nakakatuwa, mayroong madadagdag sa pamilya. Amen? Kaya salamat sa Diyos. Kaya ang simbahan is a family of God. If you have strong family, we have a strong church. Amen. Kaya yun. So, makita natin as a family of God. Nandito tayo sa pangalawa, no? In verse 6, the husbandman that laboreth must first partaker of the fruit. Amen. Nabanggit ni Paul, no? The husbandman that laboreth must first partaker of fruit. Husbandman. The husbandman rito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Yung husbandman is a farmer. Amen. Nag-aalaga, no? Ng farm, yan. Sakahan, yan. Agriculture, yan. Yan po, nalintulad ni Pablo. No? The church is our protection. No? The one who take care, the farm, the church is no other than the Lord Jesus Christ. He is our protection. Amen? Siya nagpo-protect sa atin, kapatid. No? Because our God in heaven is likened to a farmer. Amen? Farmer, husbandman. Amen?
tayo ang inalagaan ng Diyos. Amen. Dito sa kanyang ubasan, sa kanyang simbahan, inilagay ka ng Diyos, and the God of heaven is our husbandman. He take care our soul. He take care our spiritual life. He take care our family life. Amen. Yan po ang trabaho ng Panginoon. Oo. We are planted in His vineyard. Tayo ay itinanim ng Panginoon sa simbahan. Para ano? Para alagaan ka ng Diyos. Amen. Alagaan ka ng Diyos. Para magbunga, para pagpalain ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, nandito ka. God wants us that your life be blessed and to be bloom in your spiritual life. Amen. Kaya we need to bloom where you are planted. Doon ka dapat i-bless ng Panginoon kung saan ka nilagay ng Diyos na simbahan, kapatid. And God expect you to bless your life. To be fruitful life, to be successful life. Dito ka nilagay ng Diyos. Amen. Ang Diyos ang nag-aalaga sa atin. Amen. If you are willing na ikaw ay alagaan ng Diyos. Amen. Kaya plant yourself in the house of God. Kasi dito ka alagaan ng Diyos para ikaw ma-bless ng Panginoon. Tingnan sa 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Sabi ni Paul, I have planted. Apollos watered. But God gave increase. Amen. Gusto ng Diyos na mag-i-increase ka. Gusto ng Diyos, lumago ka. Amen. Kaya sabi ni Paul, ako ang nagtanim, si Apollos ang nag-dilig, nag-cultivate, ang Diyos ang magpalago sa atin, kapatid. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagpapalago sa atin. Ang Diyos ang nag-aalaga sa ating kapatid. Nagpapadala siya ng mag-aalaga sa atin. Binigyan ka ng Diyos ng pastor. Jeremiah 3:15, I give you pastor according to my heart to feed you with knowledge and understanding. Amen. Ang trabaho ng pastor, pakainin ka para lumago at magamit ng Diyos. Amen. To feed you with knowledge and understanding. Ay paano kung wala ka sa simbahan? Amen. Naganda ang pastor ng pagkain, pinagpray niya ang pagkain mo spiritual, tapos wala ka sa simbahan, kapatid. Sayang ang pagkain na inanda ng pastor, tapos ang membro ay wala. Hindi niya makain ang inanda. Amen. Kaya nandito tayo para diligan ng salita ng Diyos. Well-watered. Amen. Sabi ng Psalm chapter 1 verse 3, we are like a tree planted in the rivers of water. Whatsoever he doeth shall prosper. Amen. Dito ka didiligan ng Diyos, ng salita ng Diyos para lumago ka, para magbunga. Anuman ang gagawin mo, ikaw ay pagpalain ng Diyos. Amen. To prosper you. Amen. Kaya dito, kaya maalaga ang simbahan para maalagaan ka ng salita ng Diyos. Amen. Kadapat bilang Kristiyano, magpaalaga tayo sa Diyos. Allow God to take care our spiritual life. Kaya nagbigay ang Diyos ng pastor. Amen. Ng tagapagturo in Ephesians 4:11, and He gave you apostle, pastors, teachers, for the perfecting of the saints. Para tayo ay maging matured na Kristiyano.
Siya ang nagbigay ng pastor para sa iyo, para alagaan ang iyong spiritual na kaluluwa. Amen. Tanda natin, iba po ang buhay Kristiyano na naalagaan ka at may nag-aalaga sa iyo. Iba ang Kristiyano na walang nag-aalaga at may nag-aalaga. Amen. Sa tupa na lang kung walang tupa na nag-aalaga. Walang shepherd. Iba. Iba yung mukha ng tupa. Amen. Oo. Akala mo tupa, pero kambing pala. Amen. Kasi iba yung may nag-aalaga. Amen. Kaya ang tupa inaalagaan para sumunod sa Panginoon. John 10 verse 27. My sheep hear my voice and they follow me. John 10:27. My sheep hear my voice. And I know them. Kilala tayo ng Diyos. Amen? Bakit tayo kilala ng Panginoon? In Luke 10:20, because your name is written down in heaven. Nakalista ka sa langit Kaya kilala ka ng Diyos, ang bawat isa sa atin, kilala ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya, my sheep, hear my voice. Amen? Kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay tupa ng Diyos, ay lagi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Saan ka makikinig ng salita ng Diyos? Nandito po sa simbahan. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen? Paano tayo lumakas kung wala ka sa simbahan? Amen? Kaya sabi niya, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Amen? Kaya nga ang tupa, walang tali. Amen? Hindi tinatalian ang tupa. Amen? Kaya ang membro, hindi tinatalian ng pastor. May pit naman si pastor. Hindi, wala kang tali. Amen? Tupa kay. Amen? Oo. Ang tupa, sumusunod sa salita ng Diyos. Excited makinig ng salita ng Diyos, kapatid. Nakikinig yan sa shepherd. Amen. And they follow me. Yan po ang tupa. Oo. Hindi mo na yan hilain para magsimba, makinig ng salita ng Diyos kasi walang tali. Alam niya na, kapatid, na ang boses ng Panginoon na dapat niyang pakinggan at kanyang sundin. Amen. Kaya mayroong kaibahan ang tupa at kambing. Ang kambing may tali na ayaw pang sumunod. Oo. Susuwagin pa yung pastor. Amen. Kaya iba yung tupa na may nag-aalaga. Kasi kung tupa ka, magpaalaga ka sa Diyos. Amen. Kasi kung hindi ka magpaalaga, tupa ka, hindi ka maging itsurang tupa. Oo. Tupa ka, pero ugaling kambing. Alam mo yung kambing, pag umulan, takot sa tubig. Ang kambing. Ayaw ng salita ng Diyos ang kambing. Ang gusto ng tupa ay salita ng Diyos. Amen. And they follow me. Sumusunod. Kaya maraming Kristiyano hindi lumalago. Amen. Kasi hindi nagpaalaga. Lumalayo sa Panginoon. Amen. Hindi tayo lalago pag tayo ay lumayo sa Panginoon. In John 15 verse 5. Pag hindi ka sumunod sa Panginoon, mahirap na lumago. Sabi niya, I am the vine, ye are the branches. He that abide in me, I in him, same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing. Pag nahiwalay ka sa Diyos, walang bunga, hindi ka magbubunga. Kapatid, no? Hindi magbubunga. Sabi niya, the same bringeth forth much fruit. Paano nagkabunga?
Dahil naka-attach yung sanga sa puno. Amen. Dapat hindi tayo maghiwalay sa puno. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Huwag ka maghiwalay sa Panginoon na siya ang puno at tayo ang naging sanga. Ay kung may walay ka sa Diyos, may walay ka rin sa church. Oo. Napansin natin, bakit maraming nawawala sa simbahan? Ang una dyan, kapatid, hindi siya naghiwalay sa church. Naghiwalay siya sa Diyos. Pag nahiwalay ka sa Diyos, automatic mahiwalay ka sa church. Amen. Kasi wala ka sa Panginoon eh. Kaya automatic na mawala ka rin sa simbahan. Kasi sa simbahan, nandito po marinig mo ang salita ng Diyos. Nandito po nagpapalakasan sa isa't isa. Kaya the more na ikaw lumayo, lalo kang manghihina at hindi ka na magbubunga at hindi ka na magagamit ng Panginoon. Napansin niyo sa verse 6. If any man abide not in me, pag ang Kristyano ay wala na nakakonect sa Panginoon, hindi na rin yan makakonect sa simbahan, hindi na rin yan makakonect sa mga kapatiran. Ma-disconnect siya sa Panginoon una. Abide not in me. Anong mangyari sa kapatid? He is cast forth in a branch and is withered. Amen? Cast forth, mawala siya sa Panginoon, mawala siya sa church, mawala siya sa ministry, mawala siya sa gawain ng Diyos. At ano ang mangyari sa Kristiyanong ito? Sabi ni Panginoon, withered. Tuyot. Matutuyot ka, malalanta ka, at mamamatay ka. At hindi ka na magbubunga. Walang sanga na pwedeng magbunga na mahiwalay sa puno. Subukan ninyo. Oo. Ang mga nahiwalay sa sanga, ang sanga na naghiwalay sa puno, ay ang pakinabang niyan, panggatong na lamang. Sabi ng Bible eh. Amen. Withered and gathered them into the fire and they are burned. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Pag naiwalay ka sa Panginoon, naiwalay ka sa Kanyang salita, maiwalay ka sa church, withered, wala kang pakinabang. Tayo ang Kristiyano na walang silbi, walang ministry, walang ginagawa sa simbahan. Bakit? Withered. Amen? Tuyot, hindi lumago, hindi nagbunga. Amen? The Lord expect us to bear much fruit. Amen? Kahit sino namang magsasaka. Oo. Pag ikaw ay nagtanim at nagalaga, mag-expect ka ng bunga, ng ani. Amen? Isa sa discouragement ng farmer na ilang buwan niya, ilang taon niyang inalagaan ang isang puno na yan, isang tanim na yan, tapos wala namang bunga. Amen. Kaya kapatid, ang Diyos nag-expect ng bunga. Kaya nga ang simbahan, yan po ang nagpo-protect sa atin para ikaw magbunga. Amen. Inaalagaan tayo. He protect us, He take care us in the church para ikaw magbunga. Kaya ang simbahan, mahalaga. The church is our protection. Para ikaw magbunga. Amen. Makita natin sa John 15:8. John 15:8, balik tayo. Herein my Father glorified that he bear much fruit, so shall be my disciple. Here is my Father glorified. Amen? Pag tayo magbubunga, ang Diyos masaya, ang Diyos nanuluwati, ang kanyang simbahan masaya. Amen? Ang Diyos ang naluwalhati. Mapasaya natin ang Diyos pag tayo ay magbunga. Amen? Kaya kapatid, kaya ang simbahan, pinoproteksyonan ka, inaalagaan ka para magbunga,
para maluwalhati ang Diyos sa ating buhay. Masiyahan ang Diyos sa ating buhay. Amen? Nandyan yung proteksyon ng Diyos. Amen? Tingnan natin sa Jeremiah 1:19. And they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee. For I am with thee, the Lord, to deliver thee. To deliver thee. Amen. Nakita natin ang word na deliver. Ang Diyos nagpo-protect sa atin. You don't realize that God hinder the devil's plan. Hadlangan ng Diyos ang plano ng diablo para sa iyo. Anong plano ng diablo sa atin? John 10 verse 10. The thief cometh not to steal, to kill, and to destroy. Yan po ang layunin ng diablo sa buhay natin, sa pamilya natin. He wants us to steal, to destroy. Amen? He wants us to steal every Sunday. Ayaw niya na ikaw magsimba every Sunday. Ayaw niya ikaw makinig ng salita ng Diyos para ikaw ay manatiling mahina, discouraged, walang pag-asa, ma-depress ka, anxieties ka, para mahina ka, lupay-pay ka. Amen? Kasi para ikaw masira ang buhay mo. To destroy, to kill you. Yan po. Kaya yan ang Diyos, gawa ng Diyos sa atin. He blocks the devil plans all the time. Kung nandito ka sa simbahan. Kaya nga sabi niya, I'm with you always. Amen. I will deliver you. Amen. Kaya nandyan ang Panginoon. Nagpo-protect sa atin. Para ikaw ay manatili, lumago at magbunga. Pagpalain ng Diyos. Amen. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. No? Tingnan natin sa Ecclesiastes 10. No. Gusto niya na tayo ay manatili sa simbahan. Kaya huwag kang umalis sa simbahan. It is a dangerous thing na ang isang Kristiyano, ang isang pamilya, lumayo sa Panginoon at lumayo sa church. Tinatin sa Ecclesiastes 10, verse 8. 10 verse 8. Ay. He that diggeth the pit shall fall into it, and whoso breaketh the heads, serpent shall bite him. Makita mo, kapatid? No? Heads is protection. Heads is the protection of the garden. Pag inalis mo ang protection, lumabas ka sa protection ng Diyos. Which is the church. Ano mangyari? He that breaketh, pipilitin mong lumabas sa kanyang simbahan. Amen. Whoso removeth the stones shall be hurt therewith. Amen? Aalis ka sa simbahan ng Diyos. Na yan ang protection natin sa ating spiritual na buhay. Yan ang protection ng ating pamilya para nandoon ang protection ng Diyos sa ating pamilya. Amen? Para sirain ang plano ng diablo, para sirain ang ating pamilya, ating mga anak. Nandoon ang protection sa simbahan. At aalis ka sa simbahan at pupunta ka sa lugar na walang proteksyon. Amen? Oo. Masasaktan ka. Whoso removeth the stone shall be hurt therewith. And he that cleaveth, in verse 9, the wood shall be endangered thereby. Amen? Endangered. No? Delikado. Ang isang Kristiyano, ang isang pamilya na lumayo sa simbahan, lumayo sa Panginoon. Maliwanag. The serpent bite him.
the serpent bite him. Ano serpent? Satan. Nakaabang si Satan sa atin, kapatid. Amen? Paano tayo be-bless ng Diyos kung nakaabang si Satanas sa buhay natin? Kaya dito po, nilagay ng Diyos ang simbahan for your protection, for your spiritual life, for your family, kapatid. Oo. Ito ang nilagay ng Diyos para dito mo alagaan ang iyong mga anak sa simbahan. Kaya nga sabi ng Proverbs 22:6, train up a child the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Amen? The word train means cultivate, alagaan. Amen? Alagaan ang ating mga anak. Saan natin alagaan ating mga anak? Oo. Sabi ng Proverbs, train up a child. Dito na sa simbahan. Ito na ang training natin, kapatid. Pag hindi natin yan dalhin sa simbahan, alagaan ang ating anak sa simbahan. No. Pag hindi natin yan alagaan, ang ating mga anak balang araw, naging problema natin, kapatid. So, naging problema natin in the future. Kaya kapatid, nasa atin, kapatid. Kung mahal natin ang ating pamilya, alagaan natin ang ating pamilya sa kanyang simbahan. Dahil ito ang ating proteksyon para sa ating pamilya. Amen? Oo. Kaya kapatid, nasa atin ang desisyon. Oo. Na ang simbahang ito ay malaga sa buhay ng aking pamilya. Dito po nakasalalay ang kinabukasan ng aking mga anak. Amen. Kung gaano ka ka-faithful sa Diyos ngayon sa kanyang simbahan, ganon din ang ating mga anak, maging faithful din sila sa Panginoon. At sila ay pagpalain ng Panginoon. Pag tayo sumunod sa Panginoon. Amen? Kaya kapatid, sa atin, ang susi ng pagpapala ng Panginoon. Kasi Abraham, pinagpala ng Diyos ang kanyang mga anak. Bakit? Si Abraham ay sumunod sa Panginoon. Amen? Sino pinagpala? Ang kanyang anak na si Isaac, pinagpala ng Diyos. Nagkaanak si Isaac, si Jacob. Yan po ang Israel. Pinagpala ng Diyos. Amen? Dahil may tao, may isang tatay na sumunod sa Panginoon. Amen? Bakit? Si Solomon, binibless ng Diyos. Kasi may tatay. Oo, na nag-alaga sa kanya. Walang iba, kundi si King David at si Solomon ay naging hari, kapatid. Naganda, no? Kung like father, like son. Amen? Faithful si tatay, faithful ang anak mo. Like mother, like daughter. Faithful si nanay, faithful ang mga anak na babae. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. May simbahan, kapatid, na nag-alaga sa atin, who take care us and protect our family. Stay ka lang sa simbahan. Amen. Stay ka lang sa simbahan. And later on, makita mo ang bunga ng iyong pamilya. Amen. Tingnan. Galatians 6 verse 9. Kaya kailangan lang natin, kapatid, huwag tayong mapagod sa pagpunta sa simbahan. Ang sabi diyan, Galatians 6:9, and let us not be weary in well-doing. Huwag kang magsawa, maginawa, mapagod sa ginagawa natin. Pagpunta sa simbahan, makinig ng salita ng Diyos, dalhin ang ating pamilya. That is well-doing. Magandang ginagawa natin yan para sa ating pamilya. That is well-doing. Sabi ni Paul, let us not be weary. Huwag kang maghinawa, maghinayang. Amen. Pagtiyagaan natin, kapatid. For in due season, we shall reap if we faint not. Pag hindi ka tumigil, mag-aani ka. Amen. Sa tamang panahon, kapatid. In due season.
you will reap. Oo, pagpalain ka ng Diyos. Amen? Yan po ang nais ng Panginoon. Church is likened to a family. Oo. Church is likened to a farming, and we are a plant, kapatid, na inalagaan ng Diyos. Kaya plant yourself in the house of God and bloom. Bloom where you planted. Dapat doon ka magbubunga. Ibe-bless ka ng Diyos doon kung saan ka inilagay ng Diyos na simbahan. Amen? Kaya salamat sa Panginoon na mayroon tayong simbahan. A place of your protection for your family and for your spiritual life. Amen? And lastly, balik tayo doon, 1 Timothy. Sa verse 2, tingnan natin verse 2. 2 Timothy chapter 2. And the things which thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou faithful men, who shall be able to teach others also. Amen? Teach others also. Amen. Salamat ang simbahan. Amen. Is a place of teaching. Amen. And instruction. It is a place of scripture. It is a place of Bible education. Amen. Ito ang simbahan na turuan ka. Amen. Sa lahat ng bagay. Amen. In Matthew 28 verse 19 and 20, ang sabi niya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and to the Holy Ghost. No, maligtasiran ka ng Ebanghelyo, maligtas, bautismuhan, at mailagay ka sa simbahan at turuan ka, teaching them to observe all things. Kaya ang simbahan, ito ang institusyon na nagtuturo ng lahat ng bagay. Maghanap kayo ng institusyon na nagtuturo ng lahat ng bagay. Wala. Simbahan lang. Kaya walang katapusan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya teaching, Bible teaching is continuous learning. Walang katapusan. Bakit? Teaching you to observe all things. Amen? Matutunan mo ang lahat ng mga bagay. Lahat ng bagay. Amen? Pati ang iyong pag-uugali, tuturuan ka ng Diyos. Amen? Babaguhin ng Diyos ang ating pag-uugali. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is new creature, all things are passed away. Behold, all things becomes new. Tuturuan niya. Oo, magbabago ang ating kasuotan, pananamit. Amen. Napansin natin, iba ang kasuotan ng mga babae. Amen. Modest apparel. Amen. Ibig sabihin ng modest, to cover. Amen. Ay gusto ng diablo, walang cover ang mga babae. Amen. Natutuwa ang diablo pag ang mga babae ay walang modest, walang cover. Amen. Modest apparel. Amen. Saan natin natutunan? Dito sa simbahan. Amen. Kaya the church is a place of learning Bible education. Kaya may simbahan, may Sunday school, may pagtuturo sa mga bata. Amen. May disciple training, may Bible study, may home Bible study, discipleship, good news. Lahat yan, kapatid, ginagawa natin for Bible education because a church is a place of learning and teaching instruction. Amen. Ano ang tinuturo natin? Salita ng Diyos. Amen. Kaya ang salita ng Diyos, pakinabang. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Amen. Tuturuan ka ng Diyos ng tamang katuruan, doktrina, kapatid. If you have a right doctrine, you have right living. Amen. Kaya salamat, mayroon tayong salita ng Diyos.
Amen? Para tayo ay mapamuhay, mapalayo sa kasalanan. Amen? Kaya dapat ang salita ng Diyos lagi nating namnamin. Kaya nga, sabi ni sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman needed by shame, rightly dividing the word of truth. Kailangan, kapatid, kabisaduhin natin ang salita ng Diyos. Amen. Alam natin ang salita ng Diyos. Amen. Kaya dapat ang mga Kristiyano ay mayroong Biblia, the King James Bible. Dapat tayo ay nakababad sa salita ng Diyos. Amen. Anong nangyari ngayon? Babad tayo sa Facebook kaysa Holy Book. Dapat magbabad ka sa salita ng Panginoon. Thou shalt meditate therein day and night. The book of the law shall not depart out of thy mouth. Thou shalt meditate therein day and night. And thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success para tayo maging tagumpay. Ito lang ang kailangan natin. Salita ng Diyos. Amen. Ito lang ang susi ng tagumpay. Saan natin yan matagpuan? Sa simbahan. Oo. Nandito po ang susi sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo mayroong ministry sa kapulisan. Ang mga kapulisan mismo nagsasabi. Oo. Kasi marami ring mga pulis, oo, na nawala sa serbisyo dahil sa kasalanan. Dahil walang salita ng Diyos. Kaya that's why meron tayong ministry para sa kanila. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Merong salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang simbahan, kapatid, ay institution. No, our life is chaos without the Word of God. Our life is chaos without the Word of God. Ating mga anak, maging chaos ang kanilang buhay. Sila ay maligaw, kapatid, pag wala sila salita ng Panginoon. Kaya kapatid, salamat, mayroon tayong simbahan. As a family of God. Mayroon tayong simbahan na nagpo-protect sa atin at mag-alaga sa atin, at mayroong simbahan na nagtuturo sa atin ng Bible education, teaching them to observe all things. Ituro sa atin ang lahat, kapatid, no, ng ating buhay. Na tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you God for a great message this morning. Salamat, naglagay ka ng simbahan para sa amin, sa aming pamilya. Para kami alagaan, proteksyonan sa simbahan ito. Para kami turuan ng salita ninyo, Panginoon. At kami ay isang pamilya na nagmamahalan, nagtutulungan, nagpapanalanginan, nag-encourage sa bawat isa. Salamat, may simbahan ka na inilagay sa bawat isa at sa bawat pamilya. Kaya ngayong umaga, habang tinutugo at panyaya, sige po, unais mo magpasalamat sa Diyos dahil may nilagay ka ng Diyos sa simbahan. God planted you in this church, and God wants you to bloom in this church, to bless your life in this church. Why not come in the altar and give thanks to the Lord? Lord, thank you for this church. I want to be a blessing to this church. And I want to be blessed also through this church. The church is a channel of blessing. Plant yourself and bloom yourself in the house of God. Sige po, why not come in the altar and make commitment to God? Lord, I want my family to grow in this church, to be fruitful in their Christian life. I want my family to bless this church. Sige po. Whatever your concern this morning, come to God. Don't go home without making commitment, without thanking Him to God that God gave you a church for your family, that God gave you pastor to pray for you, to encourage you, to hear God's word.
Praise God for the church. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Oo.